Kamusta mga kabarangay, narito na ang update natin sa Barangay Ginebra. Ang Ina Race Center ay umugong sa sigawan at palakpakan. Hindi lang ito basta laro, ito ay isang pagdiriwang. Ang pagbabalik ni Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra ay pinagdiwang ng isang matinding panalo laban sa Blackwater, 86-63. Ang hangin ay puno ng enerhiya, ng kagalakan, at ng pag-asa. Mula sa pag-iinit pa lang, ramdam na ramdam ang excitement. Ang mga manunood ay nag-aabang sa pagpasok ni Malonzo sa court, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asam. At nang lumitaw siya, nakasuot ng kanyang Ginebra jersey, ang buong arena ay sumabog sa malakas na hiyawan. Parang isang bayani ang kanyang pagtanggap. Ang laro mismo ay isang demonstrasyon ng lakas at husay ng Barangay Ginebra. Si Malonzo, bagamat medyo kalaw-angin pa, ay nagpakita ng mga sulyap ng kanyang dating husay. Ang kanyang mga talon, ang kanyang depensa, ang kanyang presensya sa court, lahat ay nagdulot ng inspirasyon sa kanyang mga kasamahan. Ang bawat puntos ay parang isang pagdiriwang, bawat depensa ay isang pagpapakita ng determinasyon. Hindi lamang ito isang panalo para sa Barangay Ginebra, ito ay isang pagpapakita ng pagkakaisa, ng suporta, at ng pag-asa. Ang pagbabalik ni Malonzo ay hindi lamang isang pagbabalik ng isang manlalaro, kundi ang pagbabalik ng isang simbolo ng pag-asa, ng pagtitiis, at ng tagumpay. Ang mga manunood ay umuwi na puno ng kagalakan, dala-dala ang alaala ng isang di malilimutang laro, isang laro na nagpaalala sa kanila kung gaano kamahalaga ang pagkakaisa at ang pagsuporta sa isa't isa. Ang panalong iyon ay higit pa sa isang marka sa scoreboard, ito ay isang pagdiriwang ng pagbabalik, ng pag-asa, at ng walang hanggang pagmamahal sa laro ng basketball. Sa kabila ng mahabang panahon ng pagkawala dahil sa isang pinsala sa kanyang guya, si Jamie Malonzo ay nagpakita ng determinasyon at tibay sa kanyang pagbabalik. 10 minuto at 56 na segundo lamang ang kanyang oras sa larangan, ngunit ang kanyang presensya ay naramdaman. 8 puntos ang kanyang na-score, mula sa 2-4-7 shooting mula sa field at 4-4-5 mula sa free throw line. Hindi man perpekto ang kanyang pagganap, ang mahalaga ay ang kanyang pagbabalik. Ito ay isang tagumpay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong Barangay Ginebra. Ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagtitiis, at ang kanyang pagnanais na bumalik sa laro ay isang inspirasyon sa lahat. Ang 8 puntos ay hindi lamang mga numero, ito ay simbolo ng kanyang pagbabalik, ng kanyang pagtitiis, at ng kanyang patuloy na pagsusumikap. Ito ay isang simula lamang, isang unang hakbang sa kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang dating husay. At ang kanyang mga tagahanga ay nandyan upang suportahan siya sa bawat hakbang ng paraan. Aminado si Coach Timko na hindi naging perpekto ang kanilang pagtira, ngunit binanggit niya ang kanilang matatag na depensa bilang susi sa kanilang tagumpay. "We weren't shooting the ball well but we came with our defensive chops tonight," aniya. Isang malaking pagkakaiba ito kumpara sa kanilang laro laban sa Northport, kung saan nabigo silang maipakita ang kanilang depensiba na kakayahan. "That's something we did not show up with Northport," paglilinaw niya. Pinuri rin niya ang Northport, kinikilala ang kanilang husay sa pagtira, ngunit binigyang diin na may mga pagkakataon na hindi dapat nagkaroon ng mga tira ang kalaban. "You've got to give Northport a lot of credit. They shot the ball very well, but they were also getting shots that we shouldn't have given them," pagtatapos niya. Ipinapakita ng pahayag ni Coach Cone ang kanyang pagiging makatotohanan at ang kanyang pagkilala sa kahalagahan ng parehong depensa at opensa sa laro ng basketball. Ang kanilang tagumpay laban sa Blackwater ay isang testamento sa kanilang kakayahang umangkop at mag-adjust sa mga hamon ng laro. Mga kabarangay, kung nais ninyo pa ng maraming update sa Barangay Ginebra ay huwag ninyo sana kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Nang sa ganun ay patuloy kayo makapanood ng ating mga bagong upload na videos.